Update sa heat index at sa El Nino alert status. Ating alamin kasama si Ma'am Analisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon. Ma'am, sa patuloy po na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, ano-ano na po yung mga lugar na kasalukuyan nakakaranas ng danger level? Well, actually, medyo widespread yung mga lugar na nakakaranas ng matataas na heat index or kalinsangan between 42 to 51. So, yan po most region sa may Region 1, sa may Carden, and dito sa may Region 2, sa may Central Luzon area, and even most parts po ng Visayas at Mindanao. And mostly po, nakikita natin yung mga coastal areas and yung ating mga tinatawag na mga valley dito sa may parte ng Cagayan area ay matataas na rin po yung ating heat index ng kalinsangan. At sa katunayan, last May 11 ay naitala din po natin yung highest maximum daytime temperature natin na 40.4 dyan sa may Isabela. So patuloy pa rin po na mainit pa rin talaga ang ating temperatura at mataas ang kalinsangan. Okay, so malawak pala ito, ma'am. Now, with this being said, bakit po mahalagang bantayan minsan ang heat index kaysa po sa mismong temperatura? Pakipaliwanag po. Well, kasi yung heat index, ito yung tinatawag nating feels like or yung human discomfort natin na kung paano nakakaramdam yung init o yung init factor na nararamdaman ng ating katawan, hindi lang po yung tinatawag na temperature outside ng ating body. So ito po kasi kasama yung tinatawag na relative humidity, kung gaano kataas yung alinsangan at nagkakaroon po tayo ng medyo mas hindi komportabling temperatura kalagayan dahil nga po mataas ang relative humidity, hindi tayo makapag-release masyado ng pawis natin dahil marami po moisture ang ating kapaligiran. So napakahalaga po natin malaman dahil ito ay napakalaki na implikasyon sa ating katawan at sa ating health. Okay. Ma'am Ana, ito naman po dito sa El Nino alert na inilabas nitong Abril. Ano na po yung pinakabagong update ng Pag-asa dito at gaano po kataas ang posibilidad na tuluyang maranasan ito sa mga susunod na buwan? Well, sa ngayon ay nakataas pa rin po ang El Nino alert natin under sa Pag-asa and sa alert and warning system natin. At sa nakikita po natin sa latest monitoring natin ngayon, Sir Joshua, ay talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, baka po pagdating ng June ay makapagtaas na tayo ng El Nino advisory dahil previously po around 79% yung probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talagang June, July, August at around 82% May, June, July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito. Okay. Now, with that being said, Ma'am Ana, ayon po sa Pag-asa, posible umanong tumagal ang El Nino hanggang early 2027. Ano po maaaring maging epekto nito pagdating po sa supply ng tubig, agrikultura, at maging sa kuryente nga po sa bansa? Lalo ito na nga naranasan natin mga rotational brownouts. Well, sa ngayon, Sir Joshua, dahil nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, so hindi pa yung direct ang epekto nitong paparating na El Nino, pero nakakaranas na tayo ng may init na temperatura at mataas na linsangan na apektado yung ating health at ating energy sector. Ang mga posible pong epekto nitong El Nino na paparating is ito po panahon ng ating habagat yung July, August, Sir Joshua, ay posible po magkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mabababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then after po ng habagat, dyan po natin unti-unti nang mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition. At kung ito nga po ay magtutuloy-tuloy, becoming strong or may possibility nga po na very strong yung narinig natin ng mga super El Nino, tumataas din po yung posibilidad ay possible po na up to first quarter next year, mararanasan pa rin po natin itong mainit na temperatura.
Okay. May tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, Ma'am Ana. Ibig sabihin po ba mas iinit pa ang panahon at gaano po kainit? Well, sa ngayon, nandito pa rin tayo sa peak ng ating tag-init, yung ating warm and dry season na ito. Pero meron na tayong mga nararanasan din ng mga localized thunderstorm activity or isolated rain shower. So, ibig sabihin dahil nasa tindi ng alinsangan, mainit na temperatura ay nandiyan na rin po, prevalent na rin po yung mga local thunderstorm activities natin. So, sabihin mga mag-uulan na sa mga susunod na mga araw, pa sa ibang area ay nagpapalabas na po ng thunderstorm warning and Pag-asa Regional Services Division natin. And after po niyan ay tilti na rin po, mamamonitor na natin yung pagdating ng ating tag-ulan associated ng ating habagat season. Okay. Kaugnay po niyang mga nabanggit nyo na localized thunderstorm, ayon po sa Pag-asa, maaari magkaroon ng above normal rainfall dito po sa western section ng bansa kahit may El Nino dahil sa habagat. Pakipaliwanag po ulit ito. Yes po, kasi usually kapag habagat season, yung track ng ating mga bagyo, hindi pa siya masyadong mapasok sa Philippine Area of Responsibility. So, ang nangyayari, nagre-recurve siya. So, kapag nagre-recurve siya at hindi tumatama sa kalupaan, then panahon ng ating habagat, yan po yung humahatak ng tinatawag natin Southwest Monsoon Rainfall. Kaya yun po yung mga posibilidad na posibleng mangyari sa panahon ng habagat season natin habang yung track ng ating mga bagyo ay nagre-recurve pa during the early part po or early season ng ating habagat in July, August. And then makita po naman natin kapag itong mga pagdating po ng August, September, October, ito naman po yung mga landfalling or crossing nating mga bagyo. So ito naman po yung posibleng mga lukhang makapaminsala, maaaring tulad nito maraming ulan or malakas na hangin. So yun po yung dapat nating pagdaan dahil historically po, kapag merong El Nino, mas marami po ang typhoon at super typhoon category. Ibig sabihin, maaaring mapaminsala dahil malakas ang hangin at posible din po may mga kasamang pag-ulan. Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, paano po ang monitoring ng Pag-asa sa posibleng epekto ng El Nino sa water levels naman po ng ating mga dam tulad ng Angat Dam at iba pang pangunahing pinagkukunan ng tubig? So, meron po tayong Hydrometeorology Division na nag-monitor po dito sa ating mga monitor dams natin. And also, Pag-asa being a member of the Technical Working Group for Angat Dam Operation, ay meron po tayong close coordination with the working group headed by NWRD at kasama tayo po natin yung ating mga water concessionaires, WSIS at PIA. So, minomonitor po natin at tinitingnan po natin kung paano natin mamamanage well yung ating mga patubigan. At sa ngayon po ay, although may mga pagbaba ng mga level ng tubig ng dam, so usually naman po ay it happen as long as nagkakaroon pa rin po tayo ng normal operation sa ating mga dams. And hopefully po pagdating ng habagat, dahil sabi nga po natin ay tinataya natin maaaring mararaming ulan dyan sa may parte ng Luzon area na kung saan mostly dyan yung ating mga dams ay mapupuntaan pa rin naman. Okay. Ma'am, sa pagtaas po ng demand sa kuryente, dahil nga po sa matinding init ng panahon, sa panig po ng Pag-asa, nakikita niyo po ba na yung kasalukuyang weather conditions ay may direktang epekto sa red at yellow alerts na naitala sa power grid nitong mga nakaraang araw? Well, definitely meron po. Lalo-lalo na po doon sa consumption, yung demand po ng ating mga kailangan ng kuryente or power. Sa panahon ng tag-init, syempre madami gumagamit ng aircon, dahil gumagamit ng mga freezer, refrigeration para po malamigan tayo sa mga ganitong panahon. And also kapag mainit po kasi yung temperature, yung pong ating mga turbine, yung mga power turbines natin, nahihirapan din po yung mag-generate ng power. So talagang malaki po ang epekto din. Okay. Now, with that, ano po kaya ang dapat gawin ngayon ng mga lokal na pamahalaan at maging ng mga ordinaryong mamamayan bilang paghahanda po sa posibleng full-blown na El Nino? So, dito po sa national government ay nagkaroon na po tayo ng coordination meeting dun sa ating task force El Nino na kung saan po pati mag-sektor na mga clusters po gaya ng agriculture, energy, health,
water at saka po yung ating public safety ay nagkaroon na po ng pagpupulong at coordination meeting. Kung saan ito pong mga policies na ito, yung strategic action plan natin for El Nino ay atin pong ina-update at nire-revisit sa ngayon na kung saan hopefully po ito po ay masunod din po at the local level ng ating mga LGUs. And also dahil nga po meron tayong ganitong badya ng epekto ng El Nino ang ating mga kababayan. So habang may tubig, so mag-ipon po tayo at magkakaroon po tayo ng prolonged dry spell or dry condition. So kailangan po ay magtipid naman po tayo ng tubig. At abangan niyo lang po yung mga updates galing sa Pag-asa, hindi po galing sa mga fake news at false information. Alright, maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Lalo na po sa inyong oras, Ma'am Ana Liza Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Thank you, ma'am.